Dahil sa mataas na presyo ng langis na udyok ang grupong pisto na magsampa sa LTFRB ng dagdag 10 pisong singil sa mga jeep. Kung payagan, isa sa mga alternatibong paraan na bukod sa paglipat sa ibang pampublikong sasakyan ay ang paglalakad. Kamusta naman kaya? Ayan ang aking inalam sa report na ito. Sa halos 100 pisong presyo ng gasolina kada litro, nagpataw ng petisyon ang grupong piston sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong April 20. Para yan sa hiling ng grupo na 10 pisong dagdag singil sana sa mga jeep, na mula 13 pesos ay magiging 23 pesos na ito para sa minimum fare. Kung mapagbigyan man ito ayon sa isang tsuper, Saka hindi mo ba nakakayanan pa naman daw niya ang presyo ng gasolina. Ang kaso, sa opinyon naman ng isang mananakay ng jeep, hindi raw siya payag dito. As a commuter, hindi ako agree. Lalo na sa minimum wage na kinikita ng mga trabahador. Pwede naman daw ang dagdag singil. Basta, Pwede naman siguro kung magtataas yung minimum wage na nagtatrabaho. Pero hindi pa rin sapat kasi hindi lang naman transportation yung nagtataas. Pati din yung mga bilihin, apektado din. kung sakali man na matuloy ang taas pasaheng ito, ay posibleng lumipat ang ilang commuter sa ibang pampublikong transportasyon gaya ng tren at bus. Ang kaso, bukod sa kawalan ng kita ng mga tsuper sa posibleng pagbawas ng mga sasakay sa jeep na siya pa namang pangunahing transportasyon sa bansa, ay siya rin namang pagdagsa ng mga pasahero sa ibang pampublikong transportasyon na ang dulot, siksikan at mahabang pila sa mga terminal. Karamihan pa naman ng mga lansangan, partikular na rito sa Metro Manila, ay jeep lamang ang may ruta. Kaya paano kung ang tao, imbes na mag-commute, maglakad na lang patungo sa trabaho? Alas 6 pa lang ng umaga ay sinubukan na natin na lakarin ang ilan sa mga pampublikong lansangan dito sa Quezon City nitong April 27. At sa 800 metrong lakaran simula bahay ay nabaybay natin ang Kaingin Road hanggang EDSA sa ganap na 6:18 AM. Umalis tayo sa bahay mga bandang alas 6 po ng umaga at sa pagbabaybay na natin sa Kaingin Road ng maglalakad lamang ay nakarating po tayo dito ng 6:18 po ngayong pong umaga. Kung susumahin, halos 15 minuto pong lakaran ang itataya po ng isang pasahero kung mawalan man o tumaas man ang presyo o ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Katulad nga po, mula naman sa Kaingin Road ay narating natin ang North Avenue sa 3 kilometrong lakaran. Dito na tayo ngayon Blue Team sa West Avenue. Simula 6:18 nang makarating tayo sa may Kaingin Road, sa dulo ng Kaingin Road sa may EDSA. Nabaybay natin yan simula doon hanggang dito po sa North EDSA. Hanggang dito na makarating tayo sa West Avenue. Pasado ikapito, alas 7 na po ng umaga. So mahigit 30 minutes ang nilakad po natin mula po doon sa Kaingin Road hanggang dito sa may West Avenue. Isa sa mga kapansin-pansin, ang init na sa ganitong oras sa mga panahon na ngayon. So kung maglalakad ka lang patungo ng trabaho, wala pa man sa pinagtatrabaho mo, pagod ka na. Sa ganap na 7 AM nang makarating tayo sa North Avenue, ay lumiko naman tayo sa West Avenue na abot sa 1.4 kilometers patungong Quezon Avenue. 7:27 AM na nang makarating tayo sa lugar. 27 nang makarating tayo dito sa kabaan ng Quezon Avenue. Simula po yan nang magsimula tayong baybayin ang kabaan ng West Avenue. Mga pasado ikapito ng umaga, halos 30 minuto ang binaybay natin sa paglalakad. Bukod dito, sa atin ding paglalakad-lakad ay nakita nating mas pinili ng iba na gumamit na lang ng bisikleta. Mapapansin naman na nagsimula ng pumasada ang ilan sa mga kabilang sa service contracting program ng pamahalaan. Brian Carolino, BCRC3.